Dumayo nga tayo dito sa Motorcycle City, Subic, Zambales branch para ikutan itong bagong Bajaj Pulsar RS200 na isang sports bike in 200cc. Pero bago tayo magpatuloy sa ating ikot, sa mga nais pong suportahan ng ating YouTube channel, baka naman pwede kayo mag-subscribe at i-like ang ating video. At kung dito naman po kayo sa Facebook nanonood, mag-follow na kayo at i-share naman ang ating episode. So mga brothers, let's go! Sa go! Mga brothers, available na sa Shopee ang ating riding jersey at iba pang mga riding gears na ginagamit natin. Nandyan yung link sa gilid ng video. Let's go! Sa go! What's up mga brothers? Nandito tayo ngayon sa Motorcycle City, Subic, Zambales branch para tignan ang huling motor na re-reviewin natin sa Bajaj. Ito nga yung RS200 o Race Sports 200 ng Bajaj. Ayan mga brad, ito na siya, nasa harapan na natin. At sa wakas, maiikutan na rin natin itong motorsiklong ito. Para po ito sa mga mahihilig sa mga sports paired na motorsiklo. Ayan, kasi naka-pairing siya mga brothers. At ngayon, medyo binago nila ng konti itong RS200, no? At syempre si Bajaj may sarili na rin po ritong 3S shop sa Pilipinas. Nakabukod na po sila at hindi na po sila under ng Kawasaki. Syempre ang pyesa available na rin sa kanilang mga 3S shop, especially dyan sa Caloocan, no? So eto, mag 360 view muna tayo para makita nyo po ng magandang angguluhan itong napakagandang motorsiklo ng Bajaj. Ito nga yung RS200. Pag dito kasi tayo against the light ayan, Pulsar, ayan, yung pinaka model niyan. Dati kasi Rouser, ngayon Pulsar RS200. Alright, so ito iniikutan natin, may kulay na black, gloss black with a combination of red, di ba? Pagka ganito, very aggressive ang kanyang datingan, no? So start tayo sa unahan. Meron tayo rito mga brothers na foldable na side mirror, kasi ganito naman ang mga sports bike, foldable po yan. Yan, pwede nyo tiklupin kung mag-track kayo. At syempre, i-open yan pagka nasa public road kayo. Meron tayo ritong non-adjustable, syempre sports bike ito, na windscreen o windshield na semi-smoke black. Maganda yung tornilyo na nilagay, stainless yan, at stainless din ang ating allen bolts dito sa side mirror. Pagbaba rito mga brothers, nandito yung kanyang mala insekto na muka, no? Dahil ang projector lamp nito parang mata mga brothers. Yan, dalawa po yan, LED na, no? Super wide po yan with the daytime running lights dito na parang kilay. Kaya nga lagi kung pag nakikita ko to parang insekto, no? Tapos yung turn lights natin, tatlong LED yan na bumbilya, and flexible po yan kabilaan. Ayan, no? Kahit pa paano masagi, okay naman, safe naman siya, hindi siya basta-basta mababali. At pagdating sa ating front fender, makikita nyo naman na flexible siya. So kahit isagad ko hanggang gulong, diba? So hindi siya basta-basta magsha-shattered. At syempre, meron tayo ritong makapal, matabang front telescopic port. Ayan, no? Napaka-solid, Endurance ang brand yan. Basta Bajaj, ang mga shocks nila branded ng Endurance. Then may side reflector pa tayo rito mga brothers. Malaki po yung ating disc rotor. At gumagamit ito ng 2-pot piston caliper branded by Grimeca. Siyempre meron na rin itong ABS. Pagdating sa gulong, meron itong brand ng MRF India, no? Maganda-ganda na rin yung gulong na kinabit dito ng Bajaj, no? Pero kung maselang kayo, palit kayo ng Pirelli o Michelin para kapit pang mayaman mga brothers. Meron nga pala itong mga brad na tire size na 110 by 70 at 17 inches na wheel mags. Alright, so eto mga brothers, naka tubeless na rin, no? At formado naman yung mags natin dito, para masasabi ko bakal siya. Minsan nga magdadala na ako ng magnet para malaman natin kung aluminum na ito. Dito sa likod na bahagi mga brothers, lalo kayo ma-amaze dahil kakaiba ang ginawang disenyo rito ng Bajaj sa kanilang RS200, no? Ito po yung mismong grab bar niya, no? Na mismong parang fairing, solid plastic. Yan, dito po kayo kakapit, no? At syempre mapapansin nyo, nasan yung taillight? Eto po, ayan. So ito yung taillight nya, no? And then yung turn signal lights nya, eto, diba? Kakaiba, wala rito sa ilalim, no? Nagbibigay uniqueness sa motorsiklo. Tapos nandito yung plaka, may reflector, may sariling ilaw yung ating plaka, no? Split fender to mga brothers. Meron siya rito, yung mismong plaka, and then ito yung pinaka parang main fender dito sa likod. Flexible naman ito, pwede nyo tanggalin kung di naman maulan, tulad ngayon summer, para mas maporma siya. Then pagka tagulan, balik nyo na lang
At malinis yung ating underneath dahil po ang kanyang suspension dito naka monoshock at naka nitrox pa ito, yung dibaso. And then fully adjustable pa lang kung gusto nyo i-adjust yung preload nya. Alright, tapos meron tayo ritong aluminum na tapakan, no? Mamaya tingnan natin yan pag sa side profile na tayo. I can say na parang ang swing arm natin dito is aluminum, kinakatok ko mga brothers, no? At ito naka disc brake ito with a single pot piston caliper, and branded na rin yan ng Grimeca. Ang ganda ng logo ng Grimeca, oh. G na G. Alright, at equipped pa ito pala ng dual channel ABS. Bago ko makalimutan, harap at likod po ang ABS nito for the safety natin sa preno. Ganon din yung gulong, MRF din dito. Maganda yung threads ng MRF, oh, malalalim, oh. Ang ganda ng pagkakahiwa, no? Panghawi talaga yun sa tubig ulan pagkasakali na abutan kayo ng ulan sa daan. Then may tire sizes to 140/70 at 17 inches wheel mags na naka tubeless din ang goma. Tingnan natin dito sa kabilang side, against the light lang tayo. Ayan, may chain guard tayo rito, nakaakibat doon sa tire hugger nya, ayun, hanggang doon sa dulo. At ito, ang kadena nito is 520 mga brother, pang big bike na rin. Oh, di ba? O yan, oh, pag ganitong tunog kasi parang aluminum ito mga brad Alright, solid. Pagdating sa makina, kaya nga nitong maka-generate ng 24.1 lakas ng kabayo at 9,750 RPM at sumisibat ito ng 18.7 Nm of torque at 8,000 RPM. Meron nga ito mga brothers na 13 liters fuel tank capacity at ayon nga yan sa Bajaj Philippines, kaya nga nitong makatipid ng hanggang 35 km per liter. Meron nga itong 6-speed manual transmission. Pagdating naman sa kanyang compression ratio, pumapalo ito ng 11.5:1. Kaya naman ito mga brothers ay naka-liquid cooled sa kanyang cooling system. Meron nga ito mga brothers na bore and stroke na 72/49 mm at meron itong saradong displacement na 199.5cc. Single cylinder, single overhead cam na 4 po ang kanyang valvula. At ngayon mga brothers, naka single spark plug na lang ang bagong makina ng Bajaj at gumagamit ito ng fuel injected and electronic starting. Alright mga brad, pag-usapan natin yung side profile ng motorsiklo. Talagang lalo nyo ma-appreciate ito pagka gumigilid yung motor, lalo na rito sa right side portion niya mga brothers. Ayan, makikita nyo naman yung decal works na ginawa rito ng Bajaj sa kanilang gloss black with a combination of red. Ayan, oh. May sports sticker dito, race sport, yan ang meaning sigurado ng RS mga brothers, no? Makikita natin yung chassis niya rito, nakalabas yung pisngi ng makina rito. At syempre ang tapakan natin aluminum po ito, may rubber dito sa rider at bakal naman dito sa kanyang magiging back ride, no? Yung stem niya aluminum din at naka split type po ang seats natin dito. Maganda yung ginagawang hulma rito ng Bajaj, oh. Tsaka meron pa rito protective o tank pad protective na nilagay sila, so kung sakali may mga susi kayo o belt, hindi magagasgasan yung mismo yung tangke, no? May emblem, 3D emblem tayo rito ng Pulsar. Yan, then ito sticker ng RS. Under naman yan sa kanyang paint coat. Kabilang side, hopefully makita nyo dahil against the light. Same lang din naman mga brothers. Oh. Alright, and then punta tayo sa manibela. So ganito ang style ng manibela ng mga Indiano. I can say na quality yung handle grip nila rito, sakto sa isang large na kamay. May bakal na bar end, kabilaan yan mga brothers, no? Dito sa kanan nandito ang ating electronic starting, no? Ang ating kill switch. Yan, sabi ko nga pag mga switches ng Indiano makalalaki, no? Lalo na rito sa kanilang Pulsar series na adjustable ang mga levers natin magmula rito sa preno and ating clutch lever, okay, no? So dito naman makikita natin pulido at ito ay naka-standard ignition lang naman siya, no? Pero okay na naman yon at pwede nyo rin yan malak ang manibela. Pang big bike na nga rin ang ating tangkap dito. Yan. So napakaganda ng pagkakagawa, naka-allen bolts pa dito rin, no? Very premium, no? At dito may switches tayo sa kaliwa. Ito po yung horn, left and right. And then yung ating flasher, ayan. And then yung ating flasher, nandito rin yung ating low beam, ayan. Ito yung high beam, then low beam, then flasher. Galing, no? Pinag-isa na, no? Hindi ko lang sure kung ano ito. Makakasagot nito yung mga owner ng RS200. Baka it's something to do dun to sa speed meter niya. Pero meron na siya rito controls eh. Hindi kasi activated to mga brothers, no? Kasi hindi pwedeng on yung battery dahil brand new ito. Tatayin natin yung clutch ba? Malambot ha? Pwede, pwede. Alright mga brothers, let's talk about yung kanyang digital meter. Sabi ko nga naka-deactivated ito mga brothers, kaya tumingin tayo sa internet
para meron tayong idea. So ito po yung kanyang speed meter, no. Colored po yan mga brothers na digital. Meron po yan ditong RPM. Alright, and then may neutral o gear indicator siya dito. Andito yung ating fuel meter. Okay, yung speed meter natin sa gitna. And then meron yan odometer dito sa baba. Meron siyang eco mode, no. Ayan, and then nandito yung settings niya tsaka yung enter. Parang ito yung status mode niya, no. Alright, so may time tayo rito sa bandang taas yan, sa gitna yan mga brothers. Then meron siyang ABS indicator dito at saka neutral indicator. Ang kagandahan pa, meron itong phone connectivity. Ayan, navigation, okay. At saka syempre riding modes, no? Sigurado sports mode yan o kaya naman eco mode mga brothers. At bago ko nga pala makalimutan mga brothers, meron din itong USB charging port. Ayan, no. O di ba, may takip pa yan para hindi basta-basta mabasa ng ulan. Okay? Alright mga brothers, mag-bike fitting na tayo rito sa RS200 ng Bajaj. Yan. Check muna natin yung kanyang side stand. Alright, ganyan po yan side stand. Hindi naman alanganin yung kanyang pagkakatilt, tamang-tama lang mga brad. At hindi naman din siya tayong-tayo, no? Para sa akin nasa mutual position lang siya at pasok naman ang kanyang put pagdating sa kanyang side stand. So kahit alugin natin, safety naman ang ginawa ritong default settings ng Bajaj. Yan, upo tayo mga brothers para po makita nyo kung ano na ang itsura pag sumakay ang isang 5.4 na katulad ko. As you can see, nakatingkayad po tayo rito mga brothers dahil 810 po ang kanyang seat height mga brothers, pero hindi naman tiptoe, no? Nakatupi pa naman ang ating dalawang paa rito. Ayan, at ako naman sanay naman ako dito. At ito mga brothers, merong ground clearance na 157mm pagdating sa kanyang ilalim at bumibigat ito ng 167 kg. So tama lang po yung bigat niya for the 200cc. Papunta na siya sa 400 no? Yung bigat nitong RS200 mga brothers. Okay, and then for the reach, ayan, may 20 inches tayo na reach, no? Pagdating sa braso, I can say na hindi naman ganong subsob o agresibo ang riding position nitong RS200 kasi maangat naman yung kanyang clip-on handlebar dito. So may pagkakonting lean forward lang tayo, and it's alright naman kasi dahil isa itong sports bike, no. Yuko pa rin naman siya, pero hindi naman ganong ka-agresibo. I can say na para siyang sports touring bike, no. Pagka umupo na kayo at yung feels ng kanyang upuan, malapad siya, kaya tumitingkayad tayo rito. So sa mga malalapad na build, bagay na bagay ito. At hindi po ganong kakapalan yung kanyang seats, tama lang naman. Ayan, nararamdaman ko ngayon, and all the way dito sa kanyang pillion section. At ang kapit na upholstery, para sa akin approve ito, hindi ako basta-basta dumudulas. At may suporta pa tayo rito pagdating sa kanyang tank pad, no. At ito, aerodynamics, pasado ito I guess sa mga 5.5 pataas dyan. 5.4, titingkayad kayo, lalo na mga pababa dyan, magtitiptoe na kayo mga brothers. Alright, ngayong taong 2026, meron nga tong updated SRP na 133,888 pesos. At kung gusto nyo naman po itong kunin sa ating online financing, meron po itong minimum down payment na pumapalo ng 22,983 pesos. And for 3 years, meron ka ritong monthly na 5,698 pesos at rebated na po yan mga brothers. So sa mga gustong mag-apply ng online, maaari po kayo mag-call and text sa ating cellphone number o kaya naman mag-PM sa ating Facebook page. Yan po ang Sork Moto para ma-assist ko po kayo sa inyong online application. At mga brothers, sino ba dito ang nagustuhan ang motor na ito? Mag-comment naman kayo ng yes at isama nyo na rin po ang inyong location para alam ko kung saan nakakarating ang ating video. At maraming salamat na agad. So once again, ako po si Sork Moto, ang inyong ahente pagdating sa motorsiklo. Alright.